I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. In behalf of the people of Albay, gusto ko pasalamatan si Pangulo na talagang kahit hindi naman tayo grabe, pero tininan niya talaga. Tinutuo niya talaga na bisitahin yung Albay, lalo na ang TV, which was signal number 4 during the typhoon. And malaking bagay dahil na-discuss natin yung mga iba-iba, lalo na yung power, yung damage to agriculture, yung eskwelahan natin, saka of course yung ating housing. No? Nabigyan tayo ng 150. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Okay, hinahanap natin ng Pangulo. Saan na naman nagpunta itong Pangulo na ito? O ayan, kanina, nandyan po sa TV Albay. November 18, 2025. Kasama po lagi ang kanyang mga gabinete. Sabi ko sa inyo eh. O ayan siya ha. Kasama po, siyempre Secretary Dizon. Grabe talaga yung bagyo, naloka ako. Bakit ganyan tino? Kaya dapat magtino-tino yung mga kurakot. Sigurado yan, magtitino sila. Marcos administration na nakaupo. Mismo ang Pangulo ang nagbunyag sa mga katiwalian. Pero binaliktad siya pero hindi nyo kaya ang Pangulo. Bakit? Nabigo na naman kayo mga bes. Paggising ko, PBBM pa rin ang Pangulo. Shoutout sa mga taga-Albay. Agay, TV Albay. Ayan lagi kong sinasabi, ang Pangulo, hindi lang po nagdadala ng relief goods. Ayan, nasa likuran. May cash assistant. Ayan. Siyempre, mga kababayan, tulong pinansyal pa. Diba? Social. Ito, panoorin natin, mga bes. Evacuees na around 5,700 families, no? Inside and outside. Mayroon tayong mga 37 yung outside, then mga 1,840 inside. Yun ang binigyan natin priority, yung inside, yung food packs na galing sa DSWDO. Pero actually, since na maraming kadagdagan yung dumating, we distributed completely to the inside and outside evacuees. Hindi naman kami pinabayaan. Right after nung na-report namin yung number of evacuees namin, kinabukasan, automatic, nagpadala siya ng 2,000 food packs. And sa totally damaged, mayroon tayong 141 totally damaged. Ngayon, magkakaroon yun ng kitchen kit, family kit, and yung health kit, no? Tapos may cash assistance pa. Malaking karangalan ang sa bayan ng Tiwi na bisitahin ng isang Pangulo na dekado. Saka we hope na itong effort na to makarecover. Saka inspirasyon namin na kami makarecover. Saka yung mga darating na sakuna or kalamidad, we are prepared already. Diba? Narinig nyo yun? Sabi nyo, ang Pangulo lang sabi ni Garutay, wala daw nagawa ang gobyerno. Hindi daw marunong mamuno si Pangulong Marcos Jr. Alam niyo, tawa ng tawa ko pag pag nag-press-con. Wala daw kwenta yung gobyerno na ngayon. Grabe. Parang ganun Ang akala niya kasi BO-BO ng tao na walang alam at hindi nakikita yung ginagawa ng Pangulo. Tingnan nyo ngayon, ang lakas ng simpatya na nakuha ng Pangulo. Talagang ipinagtanggol siya, mga kababayan, yung ginawa ni Amy Marcos na paninira sa kapatid niya, ay mas minahal siya ng taong bayan. Kaya delikado kayo sa next election. Wala na kayong boto na makukuha. Subukan nyo lalaban uli yan sa Pangulong Marcos Jr. Landslide yan sa mga pinaggagawa nyo. Diyan kayo nagkamali na binangga. Kala nyo ang dami nagtanggol sa kanya kaya. Dami nagmahal sa kanya.
Pati yung mga pink nga yung mga yellow. Naawa sa kanya kaya. Porke ba mabait ang Pangulo, ginaganyan nyo. So, hindi lang yan mga kababayan. Ito pa. So, ito mga kababayan, basahin po natin, okay? Concluding his activities in the municipality of Tiwi and Albay, President Ferdinand Marcos Jr. presides over situation briefing of Kararayan, Naga, Elementary School to assess the damage across the Bicol region. Region 5 caused by the Super Typhoon O1 and he measures taken to ensure the quick delivery of relief and recovery efforts. Alam nyo, no, napakahalaga pala yung presence ng isang Pangulo na pupunta sa isang lugar, no, tuwang-tuwa sila. Diba? Siyempre, nakikita lang nila sa television. O yan, face to face na. Tuwang-tuwa sila. Nakakadagdag, ano pa kaya yun? Inspiration sa kanilang buhay. Diba? The situation briefing followed the President inspection of the extent of the damage to the school of November 18, 2025. Ayan. Among the national government agencies present are the Department of, si DepEd, DOE, DSOD, ayun, yung para sa bahay. Tapos si DPWH, DSWD, si OSAP, DA. Nakaw! Lahat nandoon, halos lahat nandoon mga gabinete niya. Sabi sa inyo, buntot-buntot During the interview, the Tiwi Vacation and Multipurpose Center Mayor Jose Manuel Juju Climaco stated that about 5,700 families were displaced by the Super Typhoon O1. Hindi naman kami pinabayaan right after noong na-report namin yung number of evacuees namin. Kinabukasan, automatic nagpadala ng 2,000 food packs. And this total damage, mayroon tayong 141 total damage ngayon. Nagkaroon yung mga kitchen kit, family kit, and ano yan yung health kit. Tapos may cash assistant pa. Wow, social. Ayan, He expressed his gratitude President Ferdinand Marcos Jr. for leading the restoration effort in their town and for taking time to visit. We hope and itong effort na ito make recover tsaka inspiration namin na kami makarecover tsaka yung mga darating na kalamidad. We are prepared already. Tiyo Mayor Climaco. Oo nga alam nyo guys, mas okay yung tawag dito, itong O1 na ito na bagyo, nakaprepare sila lahat. Ang iba talaga umalis na talaga sa bahay nila, kaya kung nakita nyo mga casualties, hindi gaano marami Hindi tulad ng Tino sa Cebu. Grabe, 100 plus, di ba, yung mga namatay. So, eto pa. Ayan naman ang nila, Ang ganda rin pala dyan, Hala, natanggal yung bubong. Oo, natanggal yung bubong ng school nila. Kawawa naman. Sa bagay, mayroon naman pundo ang DepEd yata, no? Magagawa din yan. Hindi naman po magpabaya ang national government and of course, the local. Importante po yan At may budget naman ng DepEd. Kaya yan, akala nyo, Bicol yan guys, Bicol po yan. Alam po natin, last election, hindi gaano nanalo ang Pangulo. Si Madam Leni Robredo daw ang nanalo dyan. Pero tingnan nyo naman, mainit ang pagtanggap sa mahal na Pangulo. Alam nyo, si PBBM, walang political color. Alam po natin yan. Ayan, diba? Yung mga bata, Shout out sa mga taga TV Albay. And of course, ayan, wow. May school na talaga. Mayroong school na nasira, may school na wala. Wow. May Starlink na naman sila for sure yan. Nagkaroon tayo ng malakas na bagyo, yung Typhoon O1 nga po. Bali nasira po ang ating mga classrooms dito po sa Kararayan Elementary School. Mayroon po tayong 15 classrooms po na damage. 7 of that po yung major damages po talaga yung nagawa ng typhoon. At mayroon tayo pong 8 na minor damages po. Kaya po hindi po agad nakapasok yung mga bata kasi kinakailangan nating i-clearing muna yung mga linipad na mga yero at kahoy po dito sa palibot ng school. And then, bali po, nakipag-coordinate tayo sa mga stakeholders like LGU, barangay,
barangay council, and then sa parents para po talaga totally bago magbalik po yung mga bata, malinis na po yung grounds at safe po sila. Bali, mayroon po kaming 869 total of students po dito sa atin. And then, kakasimula pa lang po namin ng pagpasok kahapon, Monday. Nagkaroon po kami ng blended learning since po hindi po kasya yung ating classroom. Yung grade 1 at saka grade 2 po, nagkaroon po ng shifting. Bali po, pang umaga po yung grade 1 natin na klase sila po ang pumapasok, yung grade 2 naman po pang hapon. Yung affected naman pong grade 5, bali po, minerge namin siya sa other sections para po whole day po sila papasok. Nagkaroon po tayo ng mga activities, lalo na yung pagbalik ng mga bata. Nagkaroon po ng psychological mental health support na parang syempre hindi yung magli-lesson agad yung mga bata. Ano muna natin i-set ng mind nila na after typhoon, ano munang gagawin. Mayroon silang art activities and others po na ginawa ng mga teachers para maging at ease muna yung mga bata. In behalf of Cararayan Naga Elementary School, we extend our gratitude and sincerest thanks po sa ating pong mahal na Pangulo dahil po binigyan niya po ng pagkakataon na panahon na mabisita po kami ngayon dito para makita po ang aming sitwasyon. Actually, we are known talaga ang Bicol na parating dinadaanan ng bagyo, kaya kinakailangan tayo maging resilient palagi. Kailangan natin na despite ng calamity, kailangan pa rin natin maging positive at continuous pa rin yung education natin para sa mga bata. Oh, di ba guys? Shout out sa mga taga-Albay, Tiwi. Ayan. Soon, babalik na po yan sila sa kanilang normal na buhay. Hindi naman magpabaya ang Pangulo. Lagi kong sinasabi po yan. Sapagkat yan din po ang sinabi ng mahal na Pangulo. Hindi po sila titigil na tumulong, mabigyan ng support hanggang hindi sila nakabalik sa kanilang normal na buhay. Ayan. So, yun mga kababayan. Abangan po natin ang Pangulo kung saan na naman naglalagi. No? Alam niyo naman, masipag po yan. Ha? So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines!